tamong gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa tuwang pagampo. O Diyos nga balaan, karong adlaw nga ipapahulay. Ania na usab kami nagkahiusa sa pagdayig sa imong ngalan. Ug salamat sa higayon nga kami magatawag sa imong ngalan, magadayig sa imong ngalan ug magatuon sa imuha nga pulong. Panalanginan nimo ang mga viewers karon ug asa man sila karon, nahimutang ang uban naa sa ilang mga panimalay, ang uban naa sa simbahan, ang uban siguro ang uban nagabiyahe na sa salakyan, imo silang panalanginan Ginoo. Og sa pinasahi ako ginampo ang amo ang membro sa iglesia, Sister Diding Garig nga naa karon sa Balay Tambalanan. Imo siyang panalanginan, imo panalanginan usab ang mga doktor o mga nurses nga magatiman kaniya aron makabaton siya og kayuhan sa gihambin nga balatian karong nga matak na, aron makapamauli sila sa ilang panimalay pipila ka mga adlaw tungod sa kayuhan. So panalanginan usab nimo ang distrito nga amo ang gidumalahan karon Ginoo. Imong panalanginan nga baos tanan ang mga buhat sa tibuok kalibutan nga nagministeryo pinaagi sa mga telebisyon, radio, internet o bisag unsa nga pamaagi sa pagwalis ng balita imong panalanginan. O kini nga channel ayaw kalimti usab Ginoo nga imong panalanginan nga kini molukop sa tibuok kalibutan. O pasayloa kami sa among mga kalapasan. Salamat sa imong pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. So, mga kaigsunan, malipayon na sa dakong nakiguban kaninyo sa pagdaig sa ngalan sa Ginoo o mga paminaw sa pulong sa Ginoo nga atong pagkaisgutan karon. So, sa mga subscribers nato, salamat kaayo nga kamo naga hatag og pagtagad sa tuwang YouTube channel. Sa atong mga viewers sa wala pa naka-subscribe, palihog ako naghangyo nga mo subscribe kamo sa tuwang YouTube channel. I-type lang ninyo Joey Serrano, so makasulod na mo sa tuwang YouTube channel. Ug daghan ta nga mga wali kay matag Sabado manikamot ta nga makawali kita. So sa gihapon ako padasig kaninyo nga labaw sa tanan, i-share gayud ninyo kini nga tuwang channel aron makabot pud ang mga katawhan, makadungog sila sa mensahe pinaagi sa inyohang pag-share niani nga pulong sa Ginoo. So karong kapanahunan mga kaigsunan, daghan na nga panghitabo sa kalibutan. Ug gani ang ato ang suhito karon, gitaytula nato kini, it's a final countdown. Sa una nga panahon, daghan nga mga kaigsuunan nato nga nagaihap sa kapanahonan nato kanus sa mahuman ang kalibutan. Daghan nga mga tao nga gapredict sa kalibutan nga matapos na, nga moabot ang Ginoo apan nga pakyas. Apan ang balaan kasulatan mao ra gyud ang makahatag natog luna sa atong kinabuhi sa nagkahinapos sa atong kapanahonan ni aning kalibutan. Karon mga kaigsunan atong tun-an, it's a final countdown, mao na ning katapusan nga paghihap sa atong kapanahonan. So daghan ta madungog sa balahan kasulatan, labi na sa Mateo 24, gubat, kamatay, kagutom,
Daghan kayo ug kana ato nang nasaksihan sa atoang palibot. So diri na ta sa final countdown sa atong kinabuhi, sa atong kapanahonan, labaw sa tanan, sa uban pa nga mga ilhanan nga mao kining mga butang nga usa ka pamaagi nga hapit na kita sa katapusan sa panahonan kay kini nagaihap na sa atong kapanahonan ni aning kalibutan. Ug gani daghan nagawali sa una nga panahon, hapit na gibabalik ang Ginoo. Pila na to katuig? Now, it's a final countdown. Mga pipila lang kini ka mga punto nga atong pag-isgutan. Nga atong mabatikdan sa presente nato nga kapanahonan karon. Nga mao ni di ay ni ang final countdown paghihap sa atong kapanahonan ni aning kalibutan. Ang Ginoo sa dili pa siya maghukom sa kalibutan, ana say mga warning, mga pasidaan. Ug gani usa na kanang ginahisgutan nato nga kumon kayo mga gubat, kamatay, kagutom, linog ug uban pa. Usa na siya sa mga warning paghihap sa katapusan sa kalibutan. It's a final countdown. Nagpasidaan ang Ginoo kanhi sa mga disipulo o kanatong tanan. Nagaingon sa Matthew 24 verse 33 nagaingon siya. So you also, when you see all these things, know that it is near at the door. Mga kaigsunan, diri ta magsugod. Kay mao na ni ang final countdown. Si Ginoong Hesus anaa na gyud sa pultahan. Nay kanta nagingon, at the door, at the door. Sa Binisaya or sa Ilonggo nindot kay paminawon, ara nagid siya sa gawang, sa gawang, sa gawang. So buting nun mga kaigsunan, mo na ning katapusan sa paghihap sa kapanahunan. Kay si Ginoong Hesus anaa nagyud sa pultahan. Morning kita itulan ako, it's a final countdown. Kay sa una nagisguta ang Ginoo, hapit ang ginubalik. Apan karon naa na gid siya sa pultahan, mga kaigsunan. Countdown number 1. Gipahinumduman ta mga kaigsunan, usa kini ka mga butang nga naapil sa paghihap nga hapit na gid siya mubag. Hapit na gid niya laglagon ang kalibutan. Countdown number 1. Beware of false hopes. Bantayan nato nga daghan kaayo gi-offer nga mga paglaom ni aning kalibutan na apan kana nga klase nga paglaom, sayop or bakak nga mga paglaom. Namatikda nato karong kapanahonan. Gusto kita nga makabaton og paglaom, karuhay sa sa atong nga kinabuhi. Munang mahaylo kita sa mga butang sa kalibutan, labi na kining salapi nga naay dagko nga mga gi-offer ka nato nga kung mo invest ikaw og kwarta nga gamay, usa ka semana, usa ka adlaw, usa ka bulan, mudako ang imuhang kwarta, naay dako nga paglaom. Apan daghan nga napakyas mga kaigsunan. Mahinungdan, beware of false hopes. Naigon sa Mark 13:5-6 mga kaigsunan,
Jesus told them, giingnan niyang iyang mga katawhan, kitang tanan, watch out, magbantay kita, that no one deceives you. Walay malingla ka nato, walay madala ka nato. Kaya nga naman, daghan ng mga tao nga magaingon nga ako si Kristo nga makabaton kamong paglaom kanako. Abi ninyo mga kaigsunan, usahay daghan kay mga tao moduol kanato nga mingon sila nga ako ang gipadala ni Kristo makabaton kamong paglaom. Apan magbantay ta kay naay sayop or mga bakak nga paglaom, daghan ra ba ang madala ni ani. So mao kini ang mangkita na nato, mamatikda nato sa atong palibot karon. False hopes, mga kaigsunan. Sa daghan nga mga gisgutan sa balang kasulatan, apan diri na ta nagbase sa final countdown. Kini number 1 nga pag-count or pag-ihap, daghan nga mga bakak nga mga paglaom ni aning kalibutan na ug daghan na tumpawak ni ani nga klase nga bakak nga paglaom. Kay daan na giingon sa Ginoo, magbantay kamo. Many will come in my name. Daghan nga nagadala sa iyang pangalan ug magadala og mga paglaom apan sayop diay nga mga paglaom. In time of crisis, mga kaigsunan, panahon sa kalisod, there will always be someone presenting themselves to be our Messiah, our Savior, our Rescuer. Our hope is man is fleeting as any other hope this world has to offer. Bantayan nato ni mga kaigsunan, anaa na ta sa kalisod sa kapanahunan karon. Daghan nga mga gipinapresent sa mga tao na sila gani magaingon, ako ang Mesiyas, ako ang manluluwas, ako ang mo rescue kaninyo, o magahatag og mga paglaom apan sayop nga mga paglaom. Mauning kapanahunan nato nga hapit na ang katapusan sa kalibutan. Gamay na lang nga pag-abot, mga kaigsunan. Gamay na lang nga pag-abot. Kay sa atong presente karong kapanahunan, daghan ang mga bakak nga mga paglaom nga gi-offer sa matag usa kanato, ug daghan ang mga tao nadala ni ani bisan pa sa salapi. Maugid na karon ang pinakangilngig sa atong kinabuhi. Ug gani ngay mga fake news, mga fake nga mga paglaom, bisan gani sa vaccine. Naay mo ingon nga ayaw kamo pa baksin aron makabaton kamo paglaom. Pabaksin kamo aron makabaton kamo paglaom. Maglibog ta asa ni ining ang tinuod nga paglaom, mga kaigsunan. Fake news, daghan kayo, mauna ni ang paghihap sa katapusan sa kalibutan. Apan suginlan ta kamo, mga kaigsunan. Paminawa ninyo ang mga good news. Bisan gani sa vaccine, dili ginato mapugos, dili mapugos sa panggobyerno ang mga tao asa sila mapabaksin ba sila og dili. Apan ginlan ta kamo, mga kaigsunan, paminawa ang good news. Mas daghan nakasurvive sa COVID-19 katong mga tao nga nagpabaksin. Apan ang wala nakapabaksin, mga kaigsunan, sumala sa mga survey, mas daghan ang namatay nga wala na baksina. So asa man tiya ni aning duha, mga kaigsunan. Bisan gani sa mga district diri sa Paglaban district, na ako'y gilubong tulo ka buok nga COVID, apan katong tulo wala kay vaccine.
So mga kaigsunan, nagipang offer karon ng mga fake nga mga paglaom. Apan mauna na dining pag-ihap sa katapusan na adlaw sa atong kinabuhi. Daghan kay nga matay. Gipang sunog ang uban tungod sa maong nga virus. Gipang lubong perting daghana. Asa man ta makabaton o pag tinuod nga paglaom ni aning kalibutan. So this is the final countdown nga hapit na gyud mobalik ang Ginoo. Ni aning panahon na sugod na ta sa pag-ihap sa katapusan sa kalibutan o katapusan sa atong kinabuhi. Kaya wala ta na sayod. Matakdan kita kanusa po ta mapahulay apan nagingon ng bulan kasulatan pagbantay kamo. Watch out. Sumuna mga kaigsunan. Daghan kayo nga mga mini or mga bakak nga paglaom nagihan ay sa kalibutan. Apan pasalamatan nato na. Kay nga naman mo kanang giingon sa Ginoo. Boting nun naa na ta sa katapusan sa paghihap sa atong kapanahonan ni aning kalibutan. Duha nga countdown, final countdown. Number 2, prepare for persecution. Gipasidan-an kita, mangandam ta sa pagpanglutos. Ugani ang Mark 13, chapter 13, verse 9 to 13, nagingon diri, but you, be on your guard. Magbantay ta. They will hand you over to local courts and you will be plugged into the synagogue. You will stand before governors and kings because of me as a witness to them. And it is necessary that the gospel be preached to all nations. Ikaduha nga pag-ihap nato ni aning kalibutan na mga kaigsunan. Bantayan nato anay persecution may tabo sa atong kinabuhi. Be on guard, nagaingon siya. Nga moabot ang panahon nga kita pagadalhon diya sa mga korte o sa pagabirahon kita sinagguga. So kita magatindog sa mga kadagkuan, sa mga panggobyerno, sa mga hari, mga kaigsunan tungod sa atong pagtuo, pagsaksi sa Ginoo. Tungod sa pagwali sa may balita, ma-persecute kita. So bantayan nato mga kaigsunan. Sa panahon karon, giplastar na sa Ginoo ang atong mga hunahuna, mga kaigsunan. Mindset, gi-mindset na taniya. Tanawa ang hulagway sa kalibutan. Lockdown, kontrolado sa gobyerno ang atong mga lihok. Lisod kaayo ta makabiyahe. Lisod kaayo mo adtog laing nga mga lugar. Gusto ta mo bisita sa atong minahal sa kinabuhi. Ang uban gusto mo tambong og mga sa ilang minahal sa kinabuhi nagpahulay sa kamatayon apan dili makatambong tungod sa kalisod sa kapanahonan. Mabati nato makigsunan ang persecution sa atong kapanahonan. Apan kini diay nga mga panahon giplastar na sa Ginoo atong una sa umalabot sa atong kinabuhi nga naa giyoy pagpanglutos sa matag usa ka nato. Aron dili ta makugang mao ni nga nabutang sa atong una karon pwede ra gyud ay ta lutuson. Pwede na dahita matultulan o asa ta karon na himutang tungod sa kahaytik sa kalibutan. Gani, nakaingon ko, dili lisod di ay kontrolon sa gobyerno kung mag-usa na ang gobyerno o
o relihiyoso nga pundok dili lisod nga kontrolon ang mga tao kay sa lockdown pa lang daan kontrolado na ta mga kaigsunan. Persecution apan dili ta malisang kay nganuman usa di ay ni nga mga butang nga nagaihap sa katapusan ng mga adlaw sa atong kinabuhi. So gi-mindset na ta sa Ginoo. Dili na ta makugangan pohon kung naay ginatawag nga total persecution kan di na kita makalagad, di na kita makapalit, di na baligya karon pwede pa man gi-plaster lang sa Ginoo ang atong mga pangunauna. Bisan gani karon makaingon ang uban gi-persecute na ta. Kinaay mga panahon nga masira ang atong mga simbahan. So giplaster na sa Ginoo nga moabot gid ang persecution sa atong kinabuhi. Nga dali ra gyud kaayo sirhan ang atoang nga mga simbahan. Panahon sa mga pioneers sa una gipanglutos sila. Apan nagabarog sila silang pagtuo bisan na sirhan ang mga simbahan. Apan sa mga balay, sa mga lungib, sa mga kabukiran, sila nagasimba lang gihapon. Subusa sa atong kapanahonan karon kay igsunan, murag ning ginatawag nga partial nga persecution. Mao na ning it's a final countdown pag-ihap na sa mulabot nga persecution nga grabe na gid kaayo. Karon i-close ang simbahan, makasimba pa mamunta sa atong panimalay. Makasimba pa mamunta sa mga garden, no? Kasimba pa ta. Pero moabot ang panahon. Di na ta kasimba sa simbahan. Di na punta kasimba sa atong balay. Sumauna nang karon nga panahon. Giplastar, gi-arrange na daan sa Ginoo ang atong panglantaw, mga kaigsunan. Ug ako magkaingon, usanan ni sa pag-ihap sa katapusan sa kalibutan, mga kaigsunan. Kaya sa atong title palang kaganiya, it's a final countdown. Number 3, mga kaigsunan, countdown number 3. A call for immediate repentance. Usa di ay ni ka mga pag-ihap kining dinalian gayud nga paghinulsol sa atong nga kinabuhi. Kaya nag-ingon ang 2 Peter chapter 3 verse 9, all should come to repentance. So dinalian, mga kaigsunan, immediate repentance. Dili man ta mga perpekto, apan dili na nato langay-langayon ang panahon. Maghinulsol na ta sa atong mga binuhatan nga dili angayan sa presensya sa Ginoo. Ugani na ako'y nabisitahan na namatay sa COVID-19. Usa siya ka dentista sa una, apan ni backslide na siya pila ka tuig. Apan sa diha nga nagsaad na siya nga mobalik na gid siya sa pagsimba. Naunsa man nga natakbuyan man siya sa sakit ni aning panahon na to karon mao COVID-19. Ingon sa iya nga inaan, Pastor, mobalik nang tato. Wala gid siya nakabot sa iya nga saad na matay siya. Pero dili ta maghukom. Ingnan ako kay nagtuko nga siya naginulsol usab sa Ginoo. So dili na nato langayon, mga kaigsunan. Kay kining immediate repentance usa di ay ni kabahin sa pagkwinta sa atong kalibutan nga matapos na ning kalibutan nga mobalik na gid ang Ginoo. It's a final countdown kining a call for immediate repentance. Mao ni mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Kung kamo anaay mga kihubos si sigusa. Nag-away si sigusa. Ayaw na ninyo dugayan. Kini usa ka pagtawag sa paghinulsol dayon sa atong mga kalapasan. Tungod kay kini
usa ka bahin sa final countdown sa atong kapanahunan karon mga kaigsunan. Kung makasala, mga din tagsuri. Maginulsol dayon ta sa Ginoo. Maginulsol mga tagsuri sa atong isikatawo, sa atong mga kaigsunan, sa atong mga pangulo, ug unsa man ang mga nahitabo sa mga relasyon nga nabungkag, maginulsol ta dali-dali kay kini wala ta nasayod sa clause of provision kaigsunan kanang gitawag human clause of provision bot ingnon kini nga atong kinabuhi nga kung kita mamatay nga wala ta nakahinulsol impas kita mga kaigsunan atong hinduman kining repentance a call usa ka dali usa ka tawag nga kita mo pasay mangayo din tag pasaylo maginulsol ta dayon usa na di ay ni nga paghihap sa kasaysayan sa kalibutan na hapit na tunawon sa Ginoo ang kalibutan hapit na siya mobalik nganing kalibutan nga atong gipuy-an ka. So karon nga panahon ato na mamatikdan mga kaigsunan. Kaya nagingon ang balaan kasulatan sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14 nagingon siya diri, for God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Mga kaigsunan, ang Ginoo, yung duman nato, ang matag-usa ka nato, dalunta sa hukmanan, mga sala nato, na dili makita, mga sala nga makita, maayo man og dautan, kita pagadalhon gayud sa hukmanan sa pagbalik sa Ginoo. So kining repentance mga kaigsunan, it's a final countdown. Usa nga mga butang nga napil sa paghihap sa katapusan sa kalibutan. Dili na nato langayon ang kapanahonan, dili na nato sayangon. Maghinulsol ta kung kita nakasala at tubangan sa Ginoo. Dili na gani pahapunan, dili na paugmaan, kundi diha dayon maghinulsol ta sa atong mga kalapasan. Kay walay matago sa tubangan sa Ginoo, dayag or tinago nga sala, maayo man og dautan kana pagdalhon gid nato sa tubangan sa Ginoo aron pagahukman ang tao mga kaigsunan. It's a final countdown na apil sa paghihap. Ikaupat mga kaigsunan or katapusan na paghihap sa atong kapanahonan. Countdown number 4. Nagaingon diri mga kaigsunan. God is warning and Jesus is at the gates of heaven. Nagaingon diri. Waiting for His Father's command. Wala na mga kaigsunan kay sumala sa Mateo 24 verse 33. Baliko na to. So you also, when you see all these things, know that it is near at the door. Mga kaigsunan, si Jesus Christ nagulat na lang sa mando sa amahan. Nagulat na lang siya, naan naging siya sa atong pultan. Gamay na lang nga kaman sa amahan. Ubalik naging siya. Gamay na lang nga kaman sa amahan. Laglago na ang kalibutan, mga kaigsunan. Subusa, karon pa lang kapanahon, it's a final countdown na ni siya, mga kaigsunan. Di na ta maguna-una nga dugay pa. Naa na ta sa katapusan sa paghihap sa atong kapanahunan kay ang Ginoo anaa na siya at the door. At the door. Naghulat na lang siya sa unsa man sa kaman
o sa sugo sa amahan. Morning countdown number 4. God is warning. Nagpasidaan siya kanato. And Jesus is at the gates of heaven waiting for His Father's command. Mga kaigsunan, gamay na lang ang pangapailo. Ni aning atong kapanahunan karon di na nato masabtan. Kangilngig sa kalibutan. Daghan na nangamatay. Ni aning kalibutan. It's a final countdown. Ana gid siya sa pultahan. At the door. At the door. Gamay na lang nga sinyas, gamay na lang nga sugo samahan. Pagabrihan na niya ang gingarian sa langit. O pagabrihan na usab niya ang gingarian sa impierno. Aron ang mga tao nga wala nagpakabana sa paghihap sa kalibutan, sa katapusan sa kalibutan. Wala silang pagkabana. Sila, papilion mga kaigsunan, ang matarong dito sa langit. Apan ang mga dautan, diri sa kalayo, maglangoy-langoy. It's a final countdown. Ang final countdown mga kaigsunan, nagsugod na ni aning panahon na tungod sa tuwa nga kapanahonan. Tungod kidaghan na karon gina-offer nga mga bakak nga mga paglaom. Daghan na tumpawak ni ani mga kaigsunan. Unsa pagyud nga mga countdown mga kaigsunan? Persecution. Siguro madunggan na to sa una. Apan karon ato nang mamatikdan nga giplaster na sa Ginoo ang atong manhuna nga nay mo labot nga lalim pagyud nga klase nga persecution nga moabot sa atong kinabuhi. It's a final countdown karon nga panahon na gyud. Nagaisgot ko kaigsunan karon nga presente nga nay COVID-19. Mao na ning the final countdown. Panahon na nga kita ngayog pasaylos sa Ginoo. A immediate call mga kaigsunan to repent. Ingon sa Biblia, pag hinusol na kamo. Ug ang final countdown, naa na gyud si Jesus Christ sa pultahan. Hulat na lang siya sa mando samahan na siya mobalik mga kaigsunan. Sa katapusan, dalon ta mo sa tinuod gayud nga story nga nitabo sa balaan kasulatan nga the story of Akan. Nasayod na ta sa sugilanon apan baliko nako mga kaigsunan. Kung basahon ninyo ang kini nga kapitulo sa Joshua, labi na sa 18. But Akan overcome by temptation. Si Akan mga kaigsunan natintal gayon siya. Kaya nga naman sa diha nga gisulong ila Joshua ang Babylonia, nakita nila ug daghan ilang nakuha nga mga butang sa Babylonia, labi na ang mga sapot, labi na ang mga salapi, labi na ang mga gold, mga kaigsunan. Perting daghan na kaayo ang ilang nakuha. Apan si Akan, wala na sayod ang tanan. Gipanguha ni Akan ang mga bililhon nga mga butang sama sa mga salapi, sama sa mga bulawan, nga wala na sayod sila Joshua, wala na sayod ang iyang mga kauban. Sa usa ka kampo wala na sayod. Si Akan mga kaigsunan, gikawat niya, gitago niya dito sa iyang balong-balong or sa tent sa ilalom sa yuta. Gilubong niya ang mga bililhon nga mga butang nga ilang nakuha dito sa nasod sa Babylonia. Mga kaigsunan, sa diha nga gihimo kini ni Akan, sa diha nga sa ilang pagkigubat ni Joshua
sa lain nga mga nga nasod. Natingala si Joshua mga kaigsunan nga madaghan man gyud mga matay sa iyahang nga mga sakop. Mga pildi man gyud sila. Natingala siya nga naman unta ang Ginoo kanato. Apan gipadayag sa Ginoo mga kaigsunan nga nay usa nga membro nimo sa kampo nga nakasala, bato ka na. Abi ninyo mga kaigsunan, sa pag-anunsyo ni Joshua, kung basahon nimo ang istorya ni ani, ipatawag ni Joshua ang tanan nga mga tribo. I-announce niya nga naay something nga tao nga nakasala batok sa Ginoo or batok sa tuang nga panggobyerno, kay gitaguan niya ang mga butang nga nakuha dito sa Babylonia sama sa mga salapi ug mga bulawan. Sa pag-announce pa lang mga kaigsunan, usa na unta to opportunity ni Akan nga mangayo siya pasaylo. Usa na unta to opportunity mga kaigsunan nga siya maghinulsol. Apan wala siya naginulsol. Og dito nga panahon, i-short nato ang story. Si Akan, nahibaluan siya nga siya ang nahimo nga membro sa kampo nga nakasala, mohinungdan di ay nga ang Ginoo. Sa diha nga sila nay mga pakigaway, sila gitugyan sa Ginoo sa mga kalaban. As a consequences, 36 men lost their lives in the attack on Ai. Ito sa Ai mga kaigsunan, sa pagsulong nila, 36 ka mga tao ang matay. Sukad sa kinabuhi sa pagdumala ni Joshua, kini nga panahon mas daghan nga makauban niya nga nangamatay. Before long, God revealed to Joshua that there was sin in the camp. Wala pag ipa-reveal sa Ginoo kaigsunan, nahitabo na. Daghan. Wala sila man nagbinaugon tungod sa usa ka tawo nga nakasala diha sa Ginoo. Apan si Akan mga kaigsunan, sa gikaingon ko na, panahon na unta niya maginulsol, apan ulahin na ang tanan mga kaigsunan. Siya gihukman sa ilang paggobyerno, gibato siya ug namatay siya. No wala gayud siya nakahinulsol sa Ginoo. It's a final countdown. Kita maginulsol mga kaigsunan. Gamay na lang ang kapanahunan nato ni aning kalibutan. Gamay na lang. It's a final countdown. Letter A. Now is the time to make full confession of our sin. Mauna ning panahon. Wala na laing panahon. It's a final countdown. Wala na laing panahon. Kita mangayo kayo. Sa tibuok natong kinabuhi, mangayo, maginulsulta sa atong nakalapasan. Basin sa atong kinabuhi, makaigsunan. Masinaa pa tayo mga tinaguan ng mga salak. Batok sa atong asawa, sa atong mga kabataan, sa atong mga pangulo, orang pangulo, batok sa mga membro. It's a final countdown. Now is the time to make full confession of our sins diha sa Ginoo. Letter B. Now is the time to make things right with our fellow man and with God. Mao na ning panahon mga kaigsunan. Wala na laing panahon. Maghimo tag maayo. Batok sa atong isikatao. Labaw sa tanan batok sa atong Ginoo. Wala na laing panahon. Kaya ang repentance sa kaigsunan, napil na sa paghihap sa katapusan sa kalibutan sa atong kinabuhi.
Now is the time to break once for all any hold Satan may have upon us. Ug unsa man nga mga butang nga naa sa atong kinabuhi ngang ang nyawa mahimuot mga kaigsunan, ato kining putlon, ato kining bungkagon sa atong kinabuhi, atong buhian mga kaigsunan ug unsa may dili maayo sa atong kinabuhi kay wala nay lain nga panahon karon. Now is the time to break once for all any hold Satan may have upon us. Mga kaigsunan, si Akan gitagag panahon sa paginulsol. Apan wala siya nakinulsol. Panahon na niya unta inulsol siguro, apan ulahin na. Yukman na siya sa silot, mga kaigsunan. It's a final countdown. Diri na nagsugod ang katapusan sa paghihap sa kalibutan. Kay makita na nato sa palibot ng kaigsunan, dili na maayo ang hulagway sa atong kalibutan karon. Busa mga kaigsunan, confess while there is time. Maginulsulta samtang naapay panahon. Dili na nato ulaton nga kita maginulsol sa makangakan nga gihukman na mga kaigsunan. Ang paghukom sa Ginoo na ana. Confess while there is a time, mga kaigsunan. Tomorrow is too late. Kung ugma pa ka maginulsol, ulahin na. Busa mga kaigsunan. Sa gikaingon ko na, it's a final countdown. Mo naning diri na nagsugod ang katapusan sa paghihap sa atong kalibutan kay dili na nato mahulagway ang naong sa kalibutan ni aning panahon na. So ang padasig nako mga kaigsunan, dili man ta mga perpekto ni aning kalibutan na. Confess while there is a time. Tomorrow is too late. Ang Diyos mga panalangin kanatong magampot ha. O Diyos nga balaan, salamat Ginoo nga ni aning panahon na niya nagsugod na ang katapusan ng paghihap sa kalibutan. It's a final countdown. Ginaot kami Ginoo nga kami sa pagbalik nimo imo kaming pagakuhaon aron dili na kami makasaksi sa kalisod sa kalibutan. Aron sa paghukom nimo Ginoo dili kami mahukman sa silot kay nagsugod na diay ang paghihap sa katapusan ng adlaw ni aning kalibutan. Tungod sa mga ilhanan nga nakita na namo nga gipasidaan sa Ginoo. Mga kaigsunan, ang mga kaigsunan karon Ginoo, naa silang panimalay. Paliho Ginoo. Kung sari sila sa blang espiritu, basig na ay mga kaigsunan nga wala pa nakahinulsol sa ilang mga kasalanan. Ugugma pa kami maghinulsol ulahin na. Busa kung sari kami sa balang espiritu na kami makabati nga naa ka na mo aron kami diha-diha dayon makahinulsol kami sa among mga kasalanan. So pasaylua kami sa tanan mo kasalanan. Ug dawata kami ang pinasaylo karon Ginoo. Ug salamat sa imong kaayo. Kay ikaw Ginoo among gibati nga dili nagyud dugay mong balik. Palihog isiguro ang among kinabuhi diha sa imong sabakan. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong pagtubag sa imong pagampo sa ngalan ni Hesus nga manuluwas. Amen. Mga kaigsunan, salamat na pod ni aning higayon sa adlaw Paulay nga kamo nakig-uban na sad kanako ni aning atong pagsimba. Ug ako magingon, happy Sabat sa tanan. Ug sa sunod nga adlaw nga Sabato,
Sa atong YouTube channel kamo magatang. Sa matag karon gunya ang atong kinabuhi maluna unta sa bakan sa Ginoo sa final countdown. Ang Dios mga panalangin kanatong tanan.